Sige na nga, aminin ko na kung bakit parang mas naboboast yung example ko na business pero parang inaano ko as work. Nag-try ulit kami. Kasi balak naming doon mismo sa bahay gawin. Pero hindi siya nag-work as in. Kasi, alam nyo na, kung explain ko naman, may konti man na pumupunta. Pero once in a blue moon, OMG. And parang eto na rin yung start na nangungupahan ka at paano mo i-budget at paano mo palaguhin na titignan ko din at titignan din kasi ewan ko kung ako lang yung nag-o-observe pag kung ano yung effect nung killing na yun sa buhay. So nakita ko yung yung effect niya before and ngayon. So dati meron akong kasama, dalawa kami. Pinauwi ko siya kasi dahil sa mas pinalalang krisis na nangyari. Nang-increase yung So, napansin ko, dati hindi ko alam ang gagawin ko, ganito ganyan. Pag may ganito ganyan. Inong na-try ko na kaya ko pala. Ay, bongga. Kahit nagkaka agigi kandara pa, yan. Yun na lang. Nagkakakandara pa na iayos yung iayos. Nagagawa mo pa rin naman. So, meron yung medyo namimiss tayo. Namimiss budget kasi nag-a-adjust din dahil sa nangyari sa mas pinala ng krisis na to. And sabi ko nga, meron yung nag-hoard ako nung biglang nagkaroon ako. Siyempre, sariling earning, pero dati kahit anong gawin ko sa affiliation ko, na-try ko na yung sinasabi nilang, ilang digit kaya yon. Wait lang 2, 4, 1, 2, 3, 4. 5 digit in a month sa affiliation. Pero biglang, nag-iba yung ng TikTok. Nag-iba, kaya wala ulit. Wala na yung 5 digit na yun. Maya-maya, meron ka kasing hindi mo alam na ano ba yan? Yung terms and conditions nila na may na-violate yun. Na-violate ka daw ng hindi mo naman alam, parang yung nirereklamo ng iba. Kaya, tinatamad na kung asikasuhin yun. And try nga natin sa physical. Yan. So, ang effect dati. So, magkukwento din ako nung nag-work ako dati. Dati, madali akong maghanap ng work, pero madali din akong maumay sa pressure ng emosyonal at pagod. So, yung healing din pala, kung yung dating nararamdaman mo ng mga sakit, paunti-unting nagagamot din yun. Yung katulad ng pag napagod ako is nakakaramdam ako ng parang tonsillitis pero effect din ng sensitive na daw yun, pangangatawan. Tapos pag napagod ako minsan, pag nasobrahan, meron yung nangangati sa ulo. Tapos nagbabakbak siya. Tapos pag kinamot mo is, nag-dry flicks siya tapos nagka-crack. Pag kinamot mo is nagtutubig. Signs of, din yun, sensitivity. Nawawala yung mga yun, paunti-unti. Pati body odor actually. Pero sa kinikili, depende yan pag, tignan ko nga. Kasi napagod ako. Depende sa tela. Wala naman. Kasi medyo, pag ganun-ganun ako ngayon. Aba. And, very comfortable with your own space. Sasabi ko. Dati, parang, yung work na iba is, ina-advise nila akong maging regular. Tapos, ipupunta pa ako sa ibang branch. Tapos, sila pa ang magbabayad ng upa. So, naintindihan ko na yung mga nagbi-business na wala silang mahanap na mahanap na mata-trust na titingin sa kanilang businesses. At naintindihan ko na rin yung pakiramdam ng mayaman na katulad kung ako yung magulang or ako yung taong yun,
paano yung pinaghirapan ko, sinimulan ko, mawawala kung makahanap ako ng partner or makahanap yung anak ko ng partner na hindi rin iisipin na palakihin yun. Di ba? Common sensely, oo nga naman. Pero iba din yung ibang banda din yung pinapakita mo na ngang may effort ka, may ganito, ganyan, pero they look down at you. Nakatutok lang yun sa materialistic world. Hindi niya kinukonsidera yung spiritual, which is yung effort mo, yung ganito, kaya nagiging masama yung partner ng anak niyo or yung magiging asawa mo. Kasi feel niya lagi siyang dinadown. Pero baka minsan misunderstood yun. Yung ginaganyan ka para palakasin ka na ikaw na mahirap napunta sa mayaman. Kasi ikaw, pag lalong-lalo kung ikaw yung lalaki na mahirap, para ang inaasahan nila is yung mag-handle is mostly lalaki, di ba? Para kaya niyang lahat ng pressure ganito ganyan. So, nandun yun din yung emotional. For sure. Kasi for sure, ganun din yung naramdaman ng magulang ng mayaman na to, tapos nakahanap yung anak niya ng mahirap na in love yung anak niya sa mahirap. I mean. So, parang noble no, parang kwan. Pero, totoo pala yun. And mahirap din yung pag galing ka sa mahirap, tapos makakahanap ka ng partner. Pag sabi ko nga nag-heal ka, papasok at papasok pa rin yan. Yung para pababahin ka. Yung maghahanap ng magiging partner mo na pababahin ka. So, kaya nga, inayos yung ikaw na kung nahanap mo is tago pala ang ugali na masama ang ugali, di, magiging ganun ka din. Parang yung pinangita lang nung una, yung magsusugsug na sinabi nila, yung parang demonyo na didemonyohin ka na, hindi, ganito, ganyan. At, okay lang din yung magulang na laging parang may sinisita. May, yung ganun na ganun, advice ng advice. Yung lahat ng bagay is may sinasabi, lalong-lalo kung tama naman, na akala natin is nakakabingi. Pag tignan natin mabuti yung pinagsasabi nila, may itutulong yun. Iba yung magulang din na parang demonyo, na tuturo ng hindi maganda. Na hindi, ganyan, ganito agad ang gawin mo, parang ganun. Na hindi mo na i-consider or titignan mabuti kung parang investigation of sa loob ng, kunwari kung may company sila, may nangyari doon na gulo, tapos may napagbintangan at merong may kasalanan talaga. Tapos ang mas nadiin is yung napagbintangan pero may kasalanan is kwan. Lalong-lalo kung hindi natin type yung taong yun. So dapat isang magulang is type mo man yung taong yun or hindi, marunong ka din tumingin. Kung anong tama at mali po, di ba? And, well, narinig ko to sa isang nakakatanda na lalaki na. O nga naman, Piman, nakakahiya yung babaeng maghahanap ng paraan para sa financial. Tapos yung lalaki, pwede naman silang magtulungan both, pero totally yung babae. Di ba? Pag sa dignity, hindi yun pride. Dignity po, kasi yun talaga ang ng lalaki provider, di ba? So, kailangan bilang bata ka pa, alam mo dapat yung responsibility na hindi lang hahabulin mo yung gusto mo mang habulin, tapos pag nakuha mo na alam mo na, nabuntis, tapos na ang ganun. Wala, parang mostly ng mga batang lalaki is ganun eh. Parang hindi sila nahihiya na may nabuntis sila. Mas proud pa sila kung marami silang nabuntis. Hindi po tawag is self-worth yun, the wrong word.
Wrong side of self-worth po yun. At tinatawag nilang dignity ngayon. Maybe the wrong side. Kaya yun, nag-aalala ulit sa malaking utang na Ay, nako. Pero tignan ta rin natin, God provides everything has a reason. Kasi papansin ko kahit mali na actions ko, parang may dahilan din tong wrong actions ko ah. Minsan para dito at may mabigay dahil sa learning din at any more reasons. And kasi natututunan ko namang parang yan ko ata muna si mother ah. Very proud din ako as na siya yung napuntahan kong mother ngayong life na to. Kasi siya yung nag-act as the provider, the father. Single mom siya. And God is the one who act as the mother, emotional support. And father na rin, both act as a, pero mas malaking father figure yung mother. Tapos sabihin ko sa mama ko na ma, bayaran ko din. Tapos yung mga ugali natin na, thank you kasi mother natin, wag. And, dapat marunong tayong tumingin ng utang na loob. Kasi kung hindi ka marunong tumingin, i-deny man natin or sabihin natin na, aba, hindi na yan tulong kung kailangan talagang magbayad tayo ng utang na loob. Pwede, kung sinisingil niya lagi. Hindi na yun utang na loob kasi may gusto siyang paanoin na parang narcissist na ikukontrol ka. Pero pag di ka rin marunong tumingin ng utang na loob, walang gratitude sa'yo, walang hiya sa'yo, walang hiya sa katawan at dignity, tapos kaluluwa pa. Kasi tingnan mo ngayong iba na paulit-ulit nilang sinisira yung tao, kahit smear campaign yan or chismis, paulit ng ulit, ibig sabihin wala silang hiya yung mga yun. Walang dignity, the wrong side of self-worth. Ano pa? Hindi marunong tumingin ng utang na loob. Kasi meron ako nung-explain noon na yung mababait na tao ang save actually dito sa mundo. Nagbibigay ng light, ng learning, ng swerte sa atin. Ng enlightenment na bakit kaya kahit anong gawin nila sa taong to, hindi naman nagbabago at ganun pa rin siya. Tumutulong pa rin at ganito. Hindi lang pera ha, sa ugali. Kasi iba din yung tulong na may intention lang, para may pakita na kunwari lang. May na-enlighten doon. Pero, sabi ko nga, kahit meron kang tinutulungan kung dahil sa interest na yun, time is fold, tapos 1 na tulong minus 1 sa 10 times fold na yun, na consequences ng selfish interest na yun, di may naiwan na 9 selfish interest na yun. 1:10. Napakababa ng 1, di ba? Para in-explain ko yan sa ibang video ko. Kahit 1 million yung tinulungan mo or na enlightenment mo. Pero pag sa 1 million na yon, i-times 10 natin, 10 million, di may 9 million pa rin na darating na bad consequences or bad karma. Na minusan lang ng isa. And, kasi nawawala na rin kasi yung tulungan na sinasabi nila. So, dito rin napapakita yung, nag-start na rin kami. Kami na mag-iina, kahit may conflict, bawat isa, may pinapakitang matututunan. Kunwari yung nanay ko, may sinabi na natutunan ko, or ako may sinabi na natutunan niya, o yung kapatid ko na may sinabi natutunan ko or nangyari, tapos ako may nakita din akong natutunan ko. So parang paunti-unting pag naghihil ka, paunti-unting naiaayos kasi
Sa amin, dahil sa pains and traumas, and kung anong kinalakihan din namin, mas friendly kami sa labas. Pero through family, hindi. Kaya ang hirap tulungan ang sariling pamilya. Yung kahit isipin mo na gusto kong tulungan yung pamilya ko, pero isang dagok ng emosyon na nakakasakit. Yun din yung hindi natin nakikita. Huwag mo nang tulungan yung pamilya mong yan. Huwag mo nang atupagin yung kwan. Hayaan mo masira yung pamilya. Kasi nagbibigay lang siya ng, ng problema. Instead, harapin yung problema na yun. Iayos pag-usapan. Kahit may conflict. At least, actually, kahit may conflict, at least nasabi mo, na-clarify nyo, yung bawat isa, yung feelings nyo. Yun ang tinatawag nilang pamilya. So, kukwento din naman ang mother namin na parang mas yung tulong niya sa friends niya ay pag umutang sila sa kanya at naningil siya at hindi sila nagbayad. Parang nati-thank you. Pero pag kami, umutang kami, hindi namin nabayaran. Paulit-ulit yan na sinasabi niya sa amin. Na parang emotional damage. For sure, ang gusto niya is, kung ganun yung style ng parent niyo, ang gusto nila is, lumaki kayo, mag-grow, na kayanin niyo yan. Kasi, for sure, nakikita nila yung, kung very strong sila na parent, nakikita nila yung sarili nila na nakayanan nila. Masasabi kong strong mother siya, kasi single pa. Minsan kung may problema kami, lalo-lalo kung ganito ganyan, hihingi kami, magdadakdak yun, pero ibibigay pa rin niya. Meron pa rin siyang parent. Hindi katulad ng ibang parent na as in wala. For sure, meron din siyang emotional na inaano, pero parang naayos naman na ngayon. And napapansin mo na pains and traumas mo at pains and traumas niya, or akala mo mali, or bakit ganito yung nanay ko at tatay ko, i-dig deep mo yan, na kung paano siya lumaki at anong klaseng buhay siya noon. Kaya, may rason lahat. Kaya ganun ang personality natin. Na ang mag-aayos is healing, para maawikan at ma-enlighten. So kahit ganun ang nanay namin, napaka-stricta, kahit 5 hahanapin, well, proud akong naging ganun siya sa amin. Kung sabihin kong hindi rin ako magiging ganun na medyo maano sa pera. Pero meron talaga yung healing na to na dahil sa healing your inner child, medyo nag-hoard ako. Kasi akala ko forever yung kita ko sa affiliation na yun. What's yun? Wala na. Pero at least naparanas sa akin yun. And sana malagpasan natin itong panahon na to, na meron pa rin tayong work, or kung nabibusiness ka, meron pa rin. Kasi meron din yung kung paano ka labas ng pera, ganun. Budget. Huwag isama ang busy pag nagbi-business. Yung third party, yan yung pinakamalalang sisira ng iyong business. Kung may partner ka, or kung wala kang partner, nakahanap ka ng may asawa, or kahit nga wala Kasi very yung last na yan. Kahit sinabi sa Biblia na ang pinakamahirap at madaling mabitagan ng tao na kasalanan is yung last na yan. Diyan din manggagaling yung vampirizing energy na sinasabi nila. Kung ginawa, i-accept lang. Humingi ng tawad. Kasi once na ginawa nyo kasi yun, kahit walang papel, ibig sabihin nun mag-asawa na kayo Kahit idigdip natin yung bakit may ganun na gagawin ng babae at lalaki. Para gumawa ng anak, diba? Pero, dapat kasal. Okay, yan ang nag-hold din. Actually, noon hanggang ngayon, noon na kahit hindi ako nag-heal, ngayon na nag-heal ako. And yung isa is yung takot na kung magkaroon ako ng anak, kung ako lang yung
Kunwari iniwan ako tapos ako lang yung bubuhay. Magiging katulad ko ba ako kaya yung nanay ko na? Wow. Tayo pa namang generation ngayon is very, hindi ganun kalakas na katulad nila. Konti lang emosyonal. So ayan, parang yun yung binibreak ko, yung madali akong maumay sa isang bagay. Sayang, ang dami kong opportunities pala noon. Ang hirap pa ngayon, ma-regular sa trabaho. And natatakot akong lumabas sa ibang lugar pag sa work, ganun. Sayang. Ngayon nare-realize ko, so kailangan natin pagtiisan to. Matinding pagtitiis para makuha natin yon. So dito ko rin naintindihan na yung isang tao, lalong-lalo na kung nagsimula siya nung bata na nabibigay lahat. Wala pang advice. Meron siguro, pero hindi nakikinig. Nung siya na ang naging adult, maghanap ng work, or mag-open ng business, lalong-lalo yung business. Kasi madaming actually hindi nakakayanan yung pressure ng business. Yung dahil ganito ganyan is magsasara agad. Or dahil sa bisyo na nag-hoard ng kung ano-ano. Hindi nga ng bababae or ng lalaki, pero yung hoarding. Or di kaya naninira ng kapwa business dahil sa smear campaign. Hindi rin maganda yun. O yung mga teknikan ng mga malalaking company, yung gagawa sila ng paraan para masira yung kapwa company na nag-business, hindi maganda yun. Yung teknika nila sa media din. Instead na totoo, fake news, ganun. So, nandito tayo sa era na mas pinapatibay yung totoo kaysa yung hindi. Kasi dati, di ba, is parang mas nananalo yung mali. So, ngayon is lumalaban na yung tama. So, kami nagsasabi ng totoo? Nire-respeto ba namin yung sarili namin? Kasi for sure marami nagtatanong. Through yun din yung meaning ng mocking persecution? Oo naman. Kaya nga kami nagsasabi ng totoo. Ang isang dahilan kung bakit nagmamak din sila na pa-persecute, hindi naniniwala. Or lost yung paniniwala. Or walang dignity. Or may gustong itago. Dahil sa guilty conscience. Na iikutin yung narrative para ikaw yung mali na sinasabi nila. Narcissistic technique, di ba? So, sabi kong utang ko noon, ay, inayaan ko yan, basta yung credit card, etc. Lesson learn na lang. Basta yung utang ngayon. Basta accept ko na lang na miss something. Nasabi ko noon, di ba, na symbol din ng yun, yung betrayal. Lalong-lalo nung start ng na to. Kasi pag mag-start ka talagang magsabi at ibukay ang bibig mo, everything will be against you. Mararamdaman yun. Mararamdaman mo yan through your spirit. Evil eye na sinasabi nila. Napakabigat na hindi mo maintindihan na parang lahat nakatingin sa'yo. Nakahusga. Isa na rin yun. Yung judgment na dadarating sa buhay mo. And itong healing na yun baka ang gustong parating na, simulan mo na mag-healing para iligtas yung sarili mo sa lugmok na darating. Kasi kaya ingat-ingat tayo sa kung anong gagawin natin sa kapwa natin at yung kasalanan na yun may papasa natin sa mga anak natin at yung anak ng mga anak natin, apu-apuhan. Buti kung marunong kang mag-accountable, humingi ng tawad at may kinikilala mo ang Diyos sa buhay mo. Or kahit kinikilala mo ang Diyos sa buhay mo, kung wala yung accountability na yan, hypocrisy po ang tawag doon. Kasi merong Christians na marunong magsalita ng hindi maganda, di ba? Na hindi mo maintindihan kung nagsisimba ba talaga to o hindi. Ba't ang galing parang condemn and judge, pero hindi nyo nakikita yung ugali niya na? Kaya bago mag-share, bago magturo, kilala mo dapat yung
mga maling ginagawa mo, tama, emosyonal mo, kasi kahit mga kapwa, cheers, pupunta at pupunta, parang i-condemn ka din. Kaya, may mga darating sa, pag may link ka sa social media, makinig sa aba, kahit kanta, aba, may nararamdaman ako may sinasabi ito sa akin parang ganun, pero hindi ikaw ang tinutukoy, pero para, ikaw na rin yun. Yun yung tinatawag nilang judgment. Like a thief, that everyone is dancing, happy, eating, will come and condemn you. Sabi sa Bible nga, di ba? Lahat ng sitwasyon, ma-explain natin. Yan, through Bible din. Verses. Pero dapat meron kang understanding deep. Hindi lang basta literal. Kasi yung iba nami-misinterpret nila literal. Katulad nung may nakita ako na, alam nyo bang yung mga anghel is gawa pala sa hangin? Tapos yung binigay na verse, literal naman, so, understand din natin yung mga ganun, levels. Na medyo na lang natin na may nafe-feel tayong parang may intention doon na gustong ipunto. Kaya naramdaman natin yung ganun na parang may gustong puntuhin. Ayan, harapin na natin. Mirror na tinatawag nila. So, meron din naman yung kabaliktaran, yung sinasabi kung kami dati parang hindi marunong magtulungan, parang nakikilala namin kung paano. Yung iba, sobra naman, na nagtutulungan sila sa loob ng pamilya, pero sa labas is, kung may gusto silang sirain is, sisirain nila. Kaya para mabalance, dapat makilala mo din kung paano yung sa loob sa pamilya at sa labas. Depende rin yan sa pains and traumas. So, thank you for watching. See you again in my next video. Don't forget to subscribe, click the notification, comment, and share.